Alam naman nga ninyo mga idol, bigo si Kevin Kiambao na mabigyan ng oportunidad na makapaglaro sa Summer League noong nakaraan na ikinadismaya ng gusto ng napakaraming mga Pinoy fans. Subalit ayon sa naging pahayag ni Coach Jimmy Alapag, pansin nga niya malaki ang pagkakamali ng mga humahawak kay Kiambao. Dapat nga meron silang matinong plano sa pag-approach sa mga NBA teams. Masakit rin naman sa kanyang kalooban na wala umano siya sa posisyon para matulungan si Kiambao dahil nang i-contact sila nito, kumpleto na ang kanilang gagamiting roster. Sa madaling salita, simula nang pumunta si KQ sa US, wala talaga siyang pag-asang makapaglaro sa Summer League dahil nabuo na ng Kings ang kanilang roster. Akala nga niya okay na ang lahat dahil nag-reach out na si KQ sa kanya noong Enero at sinabihan siya nito na may mga workouts na nakalatag para sa kanya. Ngunit nang lumapit ito sa kanya katapusan ng Hunyo at sa unang linggo ng Hulyo, halos kompleto na ang kanilang lineup. Sinabi pa ni Coach Jimmy Alapag, kailangan na lang mag-ensayo ng maigi ni KQ at ipagpatuloy ang kanyang mga ginagawa lalo ngayon sa Gilas, Pilipinas. Samantala, simula nga po nang pumirma si D'Angelo Russell ng kontrata sa Dallas Mavericks at syempre magkakaroon na naman siya ng pagkakataong mag-compete sa kanyang kauna-unahang titulo. Pero sa kabila ng pagiging focus nito sa Dallas Mavericks, hindi pa rin naman ito naiwasan na patamaan ng dating kupunan na Los Angeles Lakers. Ayon sa naging pahayag nito, sinabi niya dito, hindi nga maganda ang structure ng Lakers kumpara sa Brooklyn Nets na siyang nagturo sa kanya na maging isang profesional. Hindi nga iyon nakita man lang sa buong prangkisa ng Lakers, pero hindi rin naman nakapagtataka bakit parati na lang binabatikos ni D'Angelo ang Lakers since 2 beses nga siyang itrinade nito dahil sa malalamyang performance at depensa lalo sa playoffs, at inaasahan na magpapatuloy ito lalo pat hindi talaga nagustuhan ni D'Angelo ang naging trato sa kanya ng kanyang dating koponan. Sa kabilang banda naman, para nga sa mga hindi nakakaalam, pwede na sanang pumirma si Trae Young sa Atlanta Hawks ng 4-year, $229 million kontra kahit meron pa itong natitirang 2 taon sa kanyang kontrata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin naman ito nangyayari since wala pa sa kanyang inaalok na kontrata ang front office ng Hawks na siyang literal ikinadidismaya ng kampo ni Trae Young. At kung sakaling wala pa siyang makuha ang bagong kontrata, posibleng maging isa siyang ganap na free agent next off-season sa inaasahang hindi nito pagkuha sa kanyang player option. Dahil sa nangyaring ito, naniniwala ang ilang mga analyst ayaw nang panatilihin pa ng Hawks si Trae Young. Napatunayan nila na hindi nito kayang pangunahan ng team sa titulo. Kaya kailangan nga daw nilang mag-move on at gamitin na lamang nila ito bilang asset para makakuha ng bagong player na kanilang magagamit sa kanilang magiging competition sa Eastern Conference ngayong off-season at sa next season.